Alam nyo ba guys, nandito ako sa Korea at dito na pag-alaman ko na napakaraming pa palang pagkain na kasing sarap o mas masarap pa kaysa sa samgyeopsal. At ayun nga, ito yung klase ng mga pagkain na pag natikman nyo, mapapasabi na lang talaga kayo na sana nauso or magkaroon din na ito sa Pilipinas. At ito nga, isi-share ko sa inyo ang iba't ibang Korean food na patok sa mga lokal at mga turista sa Korea pero hindi uso dito sa Pilipinas. Una sa listahan ay yung pinakamasarap na pagkain na natikman ko in my entire stay sa buong Korea. Walang iba kung hindi ang Tosokchon Ginseng Chicken. Alam nyo ba guys na yung kainang ito ay kadalasan nga daw at paboritong kainan ng dating presidente ng South Korea na si President Roh Moo-hyun. At ito nga akala ko dati sa Pilipinas lang yung merong nagtitrending, pinipilakan, dinarayo, dinudumog. Pero ito nga, ito talaga yung pinakamahabang pila na nakainan ko dito sa South Korea. And I guess hindi ito masyadong sikat sa mga turistang Pilipino katulad natin. And yes, worth it naman talaga ang pagpila dahil sa dinami-dami ng Korean food na nakain ko sa bansang ito. Ito talaga yung number 1 at hindi ko makakalimutan pinakamasarap na Korean food na natikman ko sa tanang buhay. At ayun nga guys, dito na kayo sa may South Korea at ito titikman nga natin yung pinakasikat at dinarayo, pinipilakan, nagtitrending at talaga naman nag-viral. Grabe, sobrang haba ng pila na Tosokchon Ginseng Chicken dito sa may South Korea. Grabe, sobrang haba. Kaya naman pag pupunta kayo dito, magbawag kayo ng mga pasensya kasi ayan nga guys, blockbuster at pinipilahan. Panalong panalo. Bale, ang pinakamalapit pala na tourist destination dito sa Tosokchon Chicken ay itong Gyeongbokgung Palace. Walking distance lang siya guys, kaya madali nyo lang mapupuntahan. Tapos pagpasok nyo sa loob, nakaka-amaze kasi malawak pala siya sa loob, tapos para kayo nagbalik sa ancient Korea. Para ito yung mga niluluto nila Janggyum sa Jewel in the Palace, ganun. Yung lasa pala ng ginseng chicken, para siyang elevated tinola, pero grabe sobrang dami ng herbs, spices, tsaka aromatics na nilagay nila. Tapos kapag umorder pala kayo na ito, wag na kayong magtaka kung nasan yung kanin kasi nasa loob na pala siya mismo nung manok. Ang galing. Ewan ko, dati hindi ako naniniwala sa mga herbs na ganyan, pero nung natikman ko to, parang feeling energized talaga yung katawan ko. Tapos meron talaga siyang ginseng na nakalahok dito sa kanilang ginseng chicken. Ang galing talaga. Basta ang sarap nito, promise. 1,000 over 10, hindi 100 over 10. Pangalawa namang must try na pagkain pag pupunta kayo dito sa South Korea ay itong Chuncheon Cheesy Duck Galbi. Bali yung Chuncheon pala guys, isa siyang city dito sa may South Korea. So bali parang Bacolod na yung specialty nila is inasal, or Batangas ang specialty ay Batangas Lomi. So itong Chuncheon ang specialty nila ay Cheesy Duck Galbi. Para sa akin must try to kasi hindi siya masyadong uso dito sa Pilipinas and I'm not aware na merong sikat na duck galbihan dito sa atin. Bali yung duck galbi para siyang nakakawig sa samgyeopsal pero instead na ginigrill sa uling, para siyang hot plate. Tapos parang pinaghalong pepper lunch, ganun. Bali pinaghalo-halo yung kanin, gulay. Tapos ilalagyan din nila ng sandamakmak na keso. Kaya yun, cheese overload yung kanilang cheesy duck galbi. 100 over 10, masarap din to. At ito naman guys, pangatlong must try na sikat sa mga turista at lokal dito sa Korea. Walang iba kung hindi ang raw marinated crab dito sa may Sunmenegejang dito sa may Dongdaemun District sa may Korea. So ayan nga, may mga artistang Koreano na rin ang kumain dito and sumikat nga ang kainang ito dahil sa kanilang nagtatabaan na raw marinated crab. Unfortunately, this is really not my cup of tea pero ayun, masaya na subukan for the first time. And that's it. Salamat sa pagsama. Yun lang. Finish na.